is Chinwell Abel. Ang gagawin ay tungkol sa OpenCV installation Python. So, bali, dalawa ang gagawin natin. Mag-install tayo ng Python at OpenCV. So, bali, ano nga ba ang OpenCV Python? Isa siyang library of Python Bendix design na nagbibigay ng solusyon para sa computer vision. Tulad ng mga machine learning, so mga AI, madami pang iba. So, ano nga ba ang Python? So, before, ang second year student, so ang Python ay isang kilala gamitin sa mga programming. At ito ay isa sa mga madaling gamitin sa bilang estudyante, bilang sa mga programmer nga. At kapag once ito yung niran mo, madali siyang madali siyang gawin. At isa sa mga naging compiler namin before is yung PyCharm. Kumbaga ay installation na nandoon lahat na meron sa Python. So, yun ang gagamitin natin para makuha si Python at si OpenCV. At sunod naman ay meron tayo ditong process para gawin yun. So, ito ngayon, installing the OpenCV from the pre-built binaries. So, una, sabi ko nga, mag-install tayo ng Python packages at ito yung pinaka-procedure. Ito yung pagka-install natin, marami pang proseso para gawin yun. Sunod naman, install natin yung yung Python na pinaka-meron sa loob, yung mag-import tayo dito ng NumPy. So, meron din tayo isa pa, mag-install din tayo ng OpenCV. So, proceed na tayo sa ating compiler. So, ito na yung sample ng ating compiler. Ayan, hintayin lang natin. Pagka-install ng ating PyCharm compiler, so bale, next naman tayo mag-create naman tayo ng project. So dito, Python, lagyan na lang natin dito ay OpenCV. So, balik na ulit natin. Ito, sabi dito, Python 27. So, yun na lang gawin natin, Python 27. Okay. Yan, Python 27. Next naman, mag-install tayo ng Python package or Python installer. So, ang available lang natin ay Python 3.10. So, ito na natin. So, next ay i-install na natin siya. Sabi dito, yan. Click to proceed to the Python in your file system. So, nilagyan na lang natin. Sabi dito, Python will be installed to Python 27 in case of the Python 2.7. Sunod naman, sabi dito, pagka-install ng ating Python, so dahil meron lang tayo 3.10, so yun lang ating ma-download at ma-install. So, sabi dito, create the download and install to Python from the Python organization. So, create na natin. So, yan, proceed na tayo sa menu main ng Python. So, waiting na lang natin mag-download ang Python. So, ito na yun. So, ito naman, check naman tayo sa Python version. So, may lumabas ditong notification sa ating window, sa ating screen, ay, ayun. So, sabi niya, do you want to allow this app to change your device? So, Python 3.10.4. So, yes tayo, syempre, i-install natin ang Python. So, yan, nag-run na yung ating Python. So, waiting for running. So, nag-wait tayo yung ma-run yung pinaka-Python. Sabi ko nga, bago ma-run yung pinaka-ating Charm compiler, ay mag-check tayo ng ating Python version. Kung baka, compatible ba o hindi. Diba? So, wait lang natin.
So, yan. Create virtual environment. So, yan. Mag-create na yung ating Python. Okay. Okay na yung ating Python. So, dito, hindi na natin siyang i-download kasi meron na siya. Next naman tayo, checking tayo. So, window R, cmd or command. So, next, type lang natin ang py space double dash version. Okay. Sabi dito ay yung Python 3.10.4 yung ating version ng Python. Next naman, pupunta tayo sa ating pag-install ng py package at matplotlib. Pip install matplotlib, which is the optional lang naman siya, but recommend since to use is a lot on our tutorial. So try natin, gawin pa din yung pinaka-process natin dito. So, next, install all package into your default location. So, nagawa naman natin. Nasa Python 27. So, check natin siya. Nasa Python 27 ang location ating installer. At sunod naman, so, after install, open Python IDE. So, try natin siya i-run yung Python ng py. So, install muna natin ang NumPy package. So, punta tayo sa main menu. So, file, settings. So, punta tayo sa pinaka-project project natin. So, sa Python interpreter. So, dito natin ma-check yung version ng ating Python. So, bali, okay na naman yung ating Python version. So, proceed naman tayo sa ating pag-i-install ng mga NumPy at yung isang matplotlib. So, dito mag-a-add tayo. So, type lang natin dito ang NumPy. So, yan. Ilumabas. Hanapin lang natin ang NumPy. Okay, may lumabas. NumPy. So, sabi niya dito, ang author is si Travis. Yan. Dito yung kanyang website. So, okay na naman tayo dyan. So, install natin yung package. So, installing package in NumPy. So, nagra-run na siya. So, waiting na lang natin. So, next, sa ating matplotlib. So, copy-paste natin siya. So, waiting natin siya na mag-run yung ating NumPy. From some now on, nag-install pa siya. Yan. So, okay na ang ating NumPy. So, wait na lang natin. Nag-update na. Okay. Installed na. So, next. So, hanapin na lang natin si matplotlib. So, ito yon. So, hindi daw alam kung si matplotlib. Hindi daw sure kung sino yung anong website to. So, matplotlib. So, ito siya. So, wala na namang iba. So, dito, matplotlib AI. So, yun lang ang available. So, install na natin siya. So, hintay ulit natin mag-install at mag-proceed sa pinaka-packages. Sunod naman, proceed tayo sa ating instruction. Yan, okay na naman yung natin, si number 1 at si number 2 at si number 3. So, sabi dito, after installation, open na Python. So, i-open na natin yung Python natin, si IDLE. So, si compiler. So, i-enter daw natin si import NumPy. So, syempre, na-download na natin yung Python, marara na to. So, check na lang natin kung okay na. Okay, sabi niya dito, package matplotlib installed successful. So, extra tayo.
Next muna tayo. So, check muna natin kung mag-run ng ating compiler. Okay, nag-run na siya. So, okay na yung ating Python. So, next naman, ang proceed naman natin ay ang try naman natin i-run yung numpy. So, dahil nag-run naman siya, si PyCharm, so try lang natin kung gagana din. So, type lang natin import numpy. So, check. Okay, nag-run naman siya. Wala naman ditong X or anumang bug sa ating compiler. So, next naman tayo ay i-download ang ating OpenCV. So, sabi niya dito, mag-release lang siya sa GitHub or source for site. So, tayo, nasa PyCharm, meron din siyang source. So, next na tayo sa ating file, main menu, tapos next punta tayo sa file, and next setting, sunod ulit, balik tayo sa project, and then sa Python interpreter, and next sa installer or package. So, type lang natin ang OpenCV-Python. So, yan. Okay, sabi dito, yan, ito na yung pinaka GitHub compiler na rin ng OpenCV. So, nandito naman, wala naman, bali sabi naman sa ating instruction, nasa release from the GitHub. So, tama naman yung ating packages. So, next, install na natin. So, wait lang natin ma-install. After yun, mag-proceed na mag-run. So, next naman dito ay ilolocate naman natin kung anong version ang may install ng ating OpenCV Python. So, yan. Okay na. Yun. Package OpenCV Python installed successful. So, next. X na natin ito. So, X na ulit natin. So, dahil okay na yung ating import numpy, ay proceed naman tayo sa sinasabi ng ating, sabi dito, OpenCV build Python 27. So, matik meron na siyang folder. Hindi na tayo siya pupunta doon. So, next, copy CV2 PyD to local disk C Python 27 lib set package. And number 7, copy the OpenCV Word DLL file to the local disk C Python 27 lib set. So, ika-copy. Kung once na meron kang folder, or ika-copy lang natin siya. Pero dito sa ating PyCharm, ay matik na meron na siyang file nandoon. So, check natin. Meron siya. Pakita natin sa inyo. So, ito yun. Yan. Ito na si lib. Tapos, si set packages, nandito na si CB. Yan, si CB, nandito na. So, di na natin siya madaling paghirapan ng ating sarili. Madali na siyang gawin. At di na tayo malilito. Sunod, sabi nga, sunod naman, once na nagawa na natin yun, pinagkakapi na natin yung ating file sa ating compiler, ay sabi na dito, open na natin yung Python IDE, and then i-type ang code. So, ito na, nagawa na natin. I-type na natin yung ating compiler ng import ng Py. So, proceed naman natin i-type ang import CV as a CV. So, try natin. So, kinapi at pinis lang natin. So, okay, may nag-error. So, hindi natin siya may iraran dahil may error tayo dito. So, makikita nyo naman may red flag sa ating installer. May isang pula siya, red flag siya. So, sa green, okay naman siya. Pero as warning lang. So, i-erase natin siya. So, hindi man natin siya magagamit si as kasi hindi ko siya ma-describe, pero
So, i-type na lang natin ang import cv2. So, e-enter natin. Next naman, ay ipiprint na natin. Print space open parenthesis at cv tuldok tapos underscore dalawa siya tapos version underscore ulit tapos close parenthesis. Okay, sabi na dito yan, wala naman tayong notice natin. So, reformat, sabi niya dito, si print, so wala siyang space. So, yan, gawin naman natin siya. Sunod naman, wala naman siyang, so, i-run na natin kung anong version ang ating lalabas na OpenCV. Oops, sorry, may mali. Tama ba? Okay. Dahil CV2 tayo, lagyan natin ng CV2. Okay, yan. So, next, run na natin. Okay, 4.10 ang ating OpenCV version. So, dito na po nagtatapos ang ating pag-i-install ng OpenCV at Python sa ating PyChart compiler. Sabi niya, if your result is printed out without any errors, congratulations, you have to install OpenCV Python successful. So, yun ang ating nakuhang resulta. So, thank you. Bye-bye!